Yan, good morning, good morning. Kainhinyero nyo dyan mga idol. Ayan, usapang swimming pool naman tayo mga idol. Meron kasi tayong ginagawang iba't ibang methodologies yung sa paggawa ng swimming pool mga idol. Yun yung pag-uusapan natin. Ano nga ba yung, magbibigay lang tayo ng dalawang methodologies ha. Yan, para magkaroon lang kayo ng idea. Unahin natin dito sa una. Ano nga ba yung unang methodologies? Ang unang methodologies mga idol is ganito. Kapag tayo ay gumagawa ng pader na ng swimming pool, is yung common na ginagawa is yung outside forms natin is hollow blocks. Then yung inside forms is yung chicken wire mesh. Okay, ano nga ba yung disadvantage nito mga idol? So unahin natin yung disadvantage. Ang disadvantage nito mga idol is kapag tayo ay nagbubuhos, hindi natin kayang gamitan ng concrete vibrator. So ibig sabihin, magkakaroon tayo later on ng ampaw o kapak, okay, o honeycomb. Okay, yun yung magiging epekto na hindi natin ginamitan ng concrete vibrator. And bukod doon mga idol, hindi siya magiging consolidated yung ating konkreto. Hindi siya magiging solid. Okay? So hindi siya magiging structurally sound. Hindi siya ganun katibay. Okay? Yun yung mga disadvantage mga idol. Pero ang natipid mo lang is yung forma na instead yung gagamitin mo is phenolic forms, ginamitan mo ng chicken wire. Kasi nga para ito sa mga economy, yung mga nagtitipid na mga nagpapagawa ng swimming pool. Okay? And then, yung isa naman mga idol na methodology ay yung pinopormahan, both side, labas and loob. Ang ginagamit na forma sa loob is phenolic. So, iniikutan ng phenolic yan. So, yun yung ang pinakamaganda dito, yung advantage ng mga idol. Siyempre, pwede mo nang gamitan ng concrete vibrator. So, ibig sabihin, pag nagamitan mo ng concrete vibrator mga idol, yung konkreto mo is consolidated na. Ibig sabihin, magiging solid siya, compact siya, wala siyang ampaw mga idol. So yun yung magiging benefits mo at advantage mo dito. Kaso nga lang mga idol, syempre kailangan mo lang mag-additional doon sa forma. Syempre mas mahal to mga idol kumpara doon sa chicken wire mesh na ginamit mo sa una. Okay, ano pa yung magiging advantage nito? Syempre, yung permeable ng concrete na to is maiiwasan mo na. Medyo minimal na lang yung mga butas-butas niya. Okay? Kunti na lang. So kapag nag-waterproofing ka at maayos yung waterproofing mo, mas di hamak na tatagal etong ganitong methodology. Kaso nga lang, paghandaan mo nga lang yung presyo. Okay? Pero matibay. Kasi nga, ino-consider mo na rin dito mga idol is kapag nagkaroon ng lindol, mas matibay siya. Mas di hamak na mas maganda. Okay, sana nagkaroon kayo ng idea. Share nyo to para sa madaming tips. I-comment nyo kung taga saan kayo para makita natin kung saan aabot tong videos natin mga idol. Ayan, salamat and God bless. Ayan.